Magandang araw. Ito po si Rabbit Pinoy. Ngayon ang pag-aaralan natin kung paano maglagay ng roof. Tapos maglalagay tayo ng ridge at saka maglalagay tayo ng gutter. Ano? So dito muna tayo sa unang ginawa kong box lang para simple lang, no? Para madali nating i-edit. Ngayon pag maglagay tayo ng roof, punta tayo dito sa architecture, tapos may menu dito na roof. So click lang natin to roof by footprint. So click natin to. Cancel ko lang yan. Ngayon magtatanong siya kung saan mo ilalagay, kung anong level mo ilalagay yung roof mo. So since may dalawang level tayo, so lagay natin dun sa level 2, no? Okay, yes lang natin. And then once nasa roof command ka na, so meron dito mga boundary na makikita, yung mga lines. Tapos andito rin si overhang at saka define slope. So pag-aralan natin kung ano itong purpose ng design slope. Okay? So ngayon, maglalagay tayo ng itong overhang natin 1,200, which is okay na to. So ang gagamitin natin is either peak lines or peak walls. Pero ako usually ginagamit ko is peak lines. Okay? So click natin to si peak lines. Once pinik mo tong wall dito, okay, balik tayo dun sa overhang. Overhang or offset, yan ang lumalabas, ano? Tapos 1,200. Okay, yan. Yan. Okay. Ngayon meron na tayong roof na outline. Okay, dito pipili natin yung thickness. Medyo makapal tong gagamitin natin, 400. So pipiliin natin si 125. Okay, so ngayon pag titignan mo, meron siyang parang triangle dito, no? Ito yung slope niya. So ibig sabihin, ang four sides is meron siyang slope. Okay, so pag in-okay natin to, hindi, sorry, kasi na double yung line. Delete natin to. Okay, meron pang isa. Okay, so once in-okay natin to, itong finish edit mode, so magkakaroon na tayo ng roof. So check natin dun sa site. So dito natin makikita yung roof. So meron tayong hip roof na style, ano? Punta tayo sa 3D, tignan natin. So ito na yung roof natin. So ngayon, ang tanong, paano ba i-adjust tong height nito? So simple lang, ano? Pwede mo namang tong i-drag. Ayan, di ba? So automatic yan, pwede mong i-drag. Or palitan natin yung degree. So konti baba natin ng 20. Then dito rin lagyan natin 20. Okay, hindi pwedeng. Okay, 20 and then 20. So okay natin. So ngayon, yun, bumaba, di ba? Bumaba yung height. So kung gusto natin pahabain tong line dito, so meron kang choices. Yan, di ba? So meron kang pagpipilian ngayon, di ba? Drag mo lang to. So nasa iyo na kung ano yung mas trip mo doon para sa ridge ng or trusses na style. Okay? So ngayon, kung babalik tayo dun sa editing mode again. Okay, ano bang mangyayari kung tatanggalin natin tong slope na to, di ba? So titignan natin kung ano yung kinalabasan kung wala siyang slope. So tanggalin natin tong define slope dito sa taas, no? Then ito rin, define slope. So tignan natin kung ano ang mangyayari ngayon. So ganun nga, pagka tinanggal natin yung design slope, yung define slope dito,
nagkakaroon ka ngayon ng gable type na roof. So, pwede mo rin itong i-drag pataas para magkaroon ng height na sa choices mo. Okay? So, ganun lang gumawa ng roof. Simple. Tandaan nyo na parang gumawa ka lang ng floor, pero i-check mo lang yung overhang kung ano yung nais mong overhang na ilalagay. Tapos, meron ka rin dito mga choices na mga pang peak lines or peak walls. Okay? Ganun lang siya kasimple. So, ano naman yung pangalawang type na gusto nating gawin? Okay? So, what if gusto nating magkaroon ng parang bali dito? Baga, parang maliit na dormer dito. So, tignan natin. Gawan natin, balik tayo sa top view. Okay. Tayo sa site. Okay. So, i-break natin tong line dito. Break natin. Tapos, gawa lang tayo ng parang center line niya. Then, i-move natin to, itong line. Oops. Ito rin, move natin. Tapos, gawa tayo ng line again. So, gawa natin 2.6. Tapos, dito rin sa kabila is 2.6. Okay. So, tanggalan natin to ng slope. Kasi, gagawa natin ng sariling slope to. Okay. Yan, meron na tayong both side na 2.6. Delete na rin natin to. And then, ibalik natin to sa dulo. Okay, ito. Balik natin to. Attach natin to dito sa dulo. Ngayon, hindi umabot. Okay. Ngayon, lagyan natin to ng slope dito. So, slope natin. Okay. Ganun din dito. So, ano yung slope natin? Okay. Itong tail, ito yung buntot dito. Tsaka ito yung head. So, yung papunta sa head is nasa 3 meters siya. Medyo masyadong mataas. Lagyan lang natin ng 1,500. Yung head niya. So, umangat yung head niya. Tapos, ito naman is 1,300. 1,500. Okay, so tignan natin kung ano yung nangyari. Check natin sa 3D. So, ganun, no? Yun, no? Nagkaroon ng parang maliit na gable dito. Okay? Itong paggawa ng ganito, optional to kung yung wall mo is walang bali, no? Lagyan na nga natin yung bali yung wall dito. So, balik tayo dun sa wall. Then sa ground floor, gawa tayo ng wall, WA. Yan. Kunwari lang to na. Okay, so ang gagawin natin, punta tayo sa wireframe mode para makita natin yung wall. Okay, so edit natin to. Okay, ganun pa rin. Offset natin ng 1,200. Yun yung overhang niya. So, tayo. And then, split natin to. Okay. And then, trim natin. TR. Okay. So, ganito yung mangyayari, no? Kung meron kang bali na mga ibali yung mga wall mo. Okay, kung gusto mo rin parang maging gable din, so simple lang, tanggalin mo lang tong slope nito. So magkakaroon ka na. Ngayon ang tanong mo is, paano naman tong mga wall? Okay? Paano to, anong mangyayari dito? Simple lang yan, no? Click mo lang tong wall and then i-attach mo lang top. Okay? Nakita mo to, top at saka base. So ang pipili natin is top, attach wall.
sa top. Ganun lang. Ha? Ganun din to. Touch din natin. Check mo to kung top. Noon, di ba? Oh, di ba? Yan. Ganun din to. Touch mo lang din to. Okay? So, ito na yung isang roof natin. So, ang pangalawang lesson natin is magkaroon ng dormer doon sa taas. So, balik tayo sa ground floor. Then, maglalagay rin tayo ng roof dito, roof. Then, okay lang din to, level 2. And then, click ko lang to or okay. Oh, dito tayo. Kung sa wall, tingnan mo, pag pick wall, yan. Yan lang siya. Overhang lang, no? Pero mas komportable ako dun sa pick lines kasi mapipili ko talaga yung faces ng wall. Okay? So ngayon, kung balik tayo dun sa site, ganito yung itsura ng ating roof. Okay? So gawa tayo ng dormer dito. So subukan natin, balik tayo dun sa site. Then gawa tayo ng wall. I think sa second floor tayo, gawa tayo ng wall. Yan. Okay. So center lang natin para medyo maganda naman yung okay. Check natin to, dimension dito. Lipat natin itong temporary dimension dito. Lagay natin is 1,000. Ito naman, lipatin natin itong dimension. Then, 1,000. Okay, yan ganito. And then, ito tayo sa 3D. Tingnan natin. Okay, so pwede na rin to. Medyo mataas masyado. Babaan lang natin. Dito, mara dito. So, lagay natin 2,300. Okay, so wag kayong mamroblema dito. Itong lagpas na to, ayusin natin yung mamaya. Okay, ito. Max properties lang natin to. Then, balik tayo dun sa site. Gawa tayo ng roof dito. Roof. And then, okay lang. Then, natin to. Natin to. Natin to. Then, yan o, tingnan mo. Mahirap pag walang dito, walang line. So, pick line tayo. Okay. Offset natin. Pick line. Offset natin ng 1,200. Okay. Then, natin to. Ito naman is tanggalan natin to ng slope. Okay. Yun. Attach natin ano. Ito rin pala, tanggalan natin to ng slope. Okay. Oops. Nangyari dun. Define slope. Yun. So, ngayon, ito tayo sa 3D. Medyo mababa siya, no? Taasan natin to ng 1,500. Hindi pa. Kasi mababa pala yung dito siya nag-attach sa second level. So, gawin natin is 2,100. Hindi pa rin. Medyo alanganin. 3,000. Yan. So, ano yung next na gagawin natin? Ang gagawin natin is, itong dalawa ay i-join natin. Pero ang gagamitin nating join ay iba, hindi tulad ng mga walls. Meron ditong tinatawag na roof
yung join roof. Okay, click natin to. Itong isa, then click natin to. Yun. Okay. Balikan ko, balikan ko ha. Click mo tong join. Tapos pick ka lang dito ng isang edge na line ng roof. And then, pick mo yung face ng roof. Okay. Yun. So, ngayon, meron na tayong dormer. And paano naman yung butas dito sa loob? Pag titignan mo, kailangan magkaroon tayo ng butas dito kasi dormer nga, di ba? Baka maglalagay tayo ng parang bintana dito. Kung gusto nyo magkaroon. Ang gagawin natin dito ay click natin to. Okay. Dito tayo sa structure. Kita nyo yung structure. Click mo to. Meron dito yung tinatawag na dormer. Bago natin i-click to, doon tayo sa wireframe kasi kailangan natin makita yung wall na to sa loob. Okay? So, ang gagawin natin ay click natin tong dormer dito sa structure. Merong dormer sa dulo. Okay? So, pick natin. Wait. Pick roof or wall edge. Okay? So, click natin to. Click din natin to. Click din natin to. Sigurado nyo sa loob kayo ng wall nag-click. Kasi ito naman. Ito naman. And then, trim lang natin to. Okay? Pilay natin. Dalawang line dito. Delete natin. And then, trim din. TR. Okay. So, ngayon, pag titignan natin, balik tayo dun sa shaded. Tignan natin. Yun, butas na, ano? May butas ka na dito. Okay? So, ngayon, ang problema naman is itong wall na to nakalagpas. Kaya ang sinasabi ko kanina, dapat ma-pick nyo yung loob ng wall kasi para pwede natin gamitin as attached base itong roof na to. So, click mo lang to, then tab. Na-click mo na lahat ng wall, di ba? Yan, na-click na natin lahat ng wall. Gagawin natin is attach lang. Then, dito naman tayo sa base. Okay, tapos sa pag-base, click natin yung roof. O ngayon, titignan natin ulit. Yun, di ba? Ito naman, pwede mo namang itong i-stretch pamunta dito para close siya dito. Okay, itong wall na to, pwede mo itong i-stretch dito hanggang dulo. Try nga natin para naman makita nyo. Okay, click natin dito. Ito naman, click natin dito. Okay, balikan natin yung 3D. Ayan, close na. Diba? So, ganun lang yung dormer. Paggawa ng dormer. Medyo tricky nga lang kasi mayroon kang command na gagamitin aside from architecture. Okay? So, ngayon, dito tayo sa pangatlo, no? May nag-request kasi kanina na paano daw gumawa ng Dutch roof. Okay? So, gawin natin ang Dutch roof kung paano paano gawin sa Revit. Okay, so dito tayo sa roof. Click natin to. Yes lang. Then, pick lines. Offset natin ng 1,200. Okay. So, okay natin to. Ngayon, meron na tayong roof. Nakita mo yan sa 3D. So, ang gagawin natin ay magkaroon ng parang ridge dito, no? Ay, Dutch dito. So, ang gagawin natin ay copy natin to. CO.
And then, edit natin to. Okay. Kaya natin ng line. Okay. And then, tanggalin natin to. So, see to it na ito same pa rin, ano. Yun. Ito naman. And then, lagyan natin to ng line dito kung hanggang saan yung Dutch roof natin. Natin. Okay. Then, tanggalan natin to ng slope. Okay. Yun. So, ngayon kung pupunta tayo sa 3D, titignan natin. So, meron na tayong isang slope dito. Okay. Balik tayo dun sa site plan. Ang gagawin natin, copy natin to ulit. Proseso nga lang, no, si Dutch roof. Pero, dahil sa gusto talaga natin gawin yon, so okay lang. So, ito naman, edit natin ulit. Ito lang, pick lines. So, gagawin natin, gawa tayo ng line dito sa gitna. Okay. And then, trim natin. And then, ito, gawin natin ay mirror natin to doon sa kabila. Okay, mirror. Okay. Then, yan. Tanggalan naman natin to ng slope. Ito, tanggalan na natin to. Okay na to. Ngayon, i-mirror natin to. Axis. Mirror. And then ito rin. Mirror din natin to. Okay. Ngayon, tignan natin sa 3D. So, meron na tayong Dutch roof. Okay? Ganyan lang siya kasimple, no? Paggawa ng Dutch roof. Meron dang isang way sa paggawa. Dito, gagawa tayo ng roof. Pangalawang way to kung paano rin gumawa. Roof. Level 2, yes. Tapos, pick line tayo. Then, gawa tayo dito. Pareho natin doon. Para same siya, no? Pero iba nga lang yung approach niya. Dito. Tapos, tanggalan natin to ng slope. So, ngayon, tignan natin. Okay. Tignan natin sa 3D. Ano itsura niya. Nasaan na yun? So, lamang nasa baba to. Okay. Ito na dito siya. So, ang gagawin natin ay change natin yung level niya. So, kaya kailangan natin maglagay ng level dito sa taas para madali nating hilain. Okay. Gagawin natin ng level. Tayo sa elevations. Tapos, gawa tayo ng level LL. Anong level nito? AL natin. Okay. So, ito yung level 3. Punta natin ulit yun. Saan na yun? Lipat natin sa level 3. Okay. So, andito na siya ngayon. Okay. Medyo makon lang to eh. Mabusisi lang to eh. Kagawin natin ay baba natin ito negative 125. Okay. Yun na. Then, ito naman. Kunin natin ulit. Dito sa site, gagawin natin ay, okay na to. Click natin to. Gagawin natin is, i-modify natin, ano. So, mag-add tayo ng split line sa gitna. Okay. Ngayon naman,
Sorry. Ngayon naman, punta tayo sa 3D. Ibaba natin to, no? Tingnan natin kung mag-attach siya, no? Yun. Ito rin. Yun. Mag-highlight siya pag binaba mo. Okay. So, ayan, meron ka ng. Tapos gagawin mo lang is, join lang natin. Join roof lang natin, no? Join roof. Join lang natin. Okay. Yan. So, meron na kayo. So, kung gusto nyo sa kabila rin, mirror lang natin. Site plan. Mirror. Okay. So, doon na. Meron na tayong ito rin. Join natin to. Okay. So, ganun lang siya. Ganun yung paggawa ng Dutch roof. 2 ways of paggawa ng Dutch roof. Ngayon, pupunta naman tayo sa next lesson natin, yung paglalagay ng gutter. Okay? So, sa paglalagay ng gutter, ito, gawin natin tong gable. Okay? Tanggalan natin to ng define, slope. Okay. So, sa paggawa ng gutter, kailangan mo gumawa ng profile ng gutter. Okay? Which is dun sa family. Dito tayo sa new. And then family. So, punta tayo sa English. Hanap tayo ng profile. Metric profile. Ito. Okay? Yan. So, gawa tayo dito ng profile. Dito sa create, ito na yung interface ng family, no? Ibang-iba siya dun sa Revit na normal na project. Dito, yung family, iba siya. Hindi ka pwede mag-command ng DL. Iba yung command ng line niya dito, LI. Okay? So, gawa tayo ng profile. Lumari ganito. Natin. Anong height? Masyadong malaki. Kuha ko ulit. Create. Gawin lang natin na 195. Okay. 165. Click natin tong chain para tuloy-tuloy. Okay. And then ito. LI. Click ko tong medyo bilog. Click natin dito second point. Tapos balik tayo sa line. No, sorry. Line. Sample lang to, no? So, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong design ng ridge ninyo, gutter ninyo. Okay? Ngayon, isi-save as natin to. Save. Pangalanan natin ng gutter 2. Okay? Gutter 2. Save natin. Ngayon, pag na-save mo na yung family, ilo-load mo sa project. Dalawa yung options ng load into project. So, ito'y hindi mako-close. Andyan lang. Kung gusto mo i-edit, pwedeng edit. Ito naman, load into project. Tapos, magko-close tong family na to. Okay, so andun na. Okay, na-load na siya. So, dun tayo sa 3D. 3D mode tayo. Ang paggawa ng gutter, kailangan natin pumunta sa component, which is model in place. So, sa model in place, click natin to, hanapin natin si roof. Kasi part siya ng roof eh. So, roof tayo. Okay lang yan, roof 1. And then,
dito sa sweep. Sweep. Sorry. Sweep pala. Okay. Click mo yun si sweep. Huwag ka mag-click dito sa may gable kasi medyo tatabingi yung mo. Mas mainam dito. So, ang gagawin mo, pick path. Kasi meron na siyang parang model na susundan niya. So, pick path tayo dito sa baba. Okay. Pick path. Then, pick path. And then, pick path. So, okay na to. Finish edit mode. Ngayon, ng profile, hanapin natin yung ginawa natin. Ito yung gutter 2. So, titignan muna natin dito kung ano yung orientation nung ginawa natin. So, pag ganito, pwede mo ring i-change dito, no? Pwede natin i-rotate ng negative 90. And then, kailangan natin i-flip. So, meron ditong flip. Yon, okay? So, kung titignan nyo, no, yung paggawa natin ng family na may X, kung saan ka nag-start, doon yung yung peak line na kung saan siya magfa-follow. Okay? So, okay natin to. Ngayon, meron ka ng gutter. Okay? So, ngayon, pag titignan mo to, lalapitan mo to, no? Tingnan mo, tabingi. Ano? Tabingi yan. Okay? So, ano yung magiging solusyon dito sa ganitong style? Ngayon, didelete natin to ulit. Ang gagawin natin ay lalagyan muna natin siya ng fascia board dito sa gilid. Okay? So, dun tayo sa finish natin to. Yes. Okay. Dun tayo sa architecture, tapos roof. Meron ditong fascia. So, palitan ko muna yung fascia ko dito. Kasi meron akong ginawang ridge. Papakita ko sa inyo kung paano. Okay. Yan. Ito yung fascia. Okay. Okay, ito yung fascia. Click natin dito nasa baba. Okay. Click natin ulit. Mamili lang tayo ng maliit. 140. Apply. Okay. Dito tayo. Okay. Click natin. Okay. So, ngayon, meron ka ng fascia. So, kung mayroon ka ng fascia, yun ang gagamitan nating parang path ng gutter. Okay? So, ang gagawin natin is babalik tayo dun sa architecture, component, model in place, roof. Okay. And then, okay lang yan, roof 1. Dun tayo sa sweep. And then, pick path. So, click natin yung baba ng fascia. Okay? Ito, kunin natin to. Ayan. Fascia na yan. Okay? Yan. Ngayon, kung okay na, check lang natin. Close natin to, and then hanapin natin si gutter na ginawa natin. Okay, yun, baliktad ulit. Ang gagawin natin is i-flip natin. So, flip natin, and then 180 degree. Yun, okay. So, okay natin. Apply. Okay. Kung titignan nyo, tingnan nyo ha. Tignan nyo to dito. Oh, ito straight na. Bakit ba ito naging straight? Kasi dito
dito sa corner na to, nagkaroon siya ng straight line gawa ni fascia. Okay? So, once meron kang fascia, so dire-diretso yun. Kanina kasi continuous siya dito sa corner. So, hindi niya makukuha. Tatabingi talaga tong gutter nyo. So, dito si fascia, nilagyan niya dito ng parang bali bago siya tumuloy pataas. So, ngayon, ang kinalabasan ng gutter natin is diretso. Okay? So, ganun lang yung paggawa ng gutter, ano? Ngayon naman ang tanong is, paggawa ng ridge. Okay? Dalawang way ang paggawa ng ridge, no? Gawa tayo dito. Yung unang way ng paggawa ng ridge ay tanggalin muna natin to, no? Para masimplihan lang natin yung roof natin. So ito yung unang ito naman gagawin natin is lagyan natin to ng slope para maganda. Okay? Ito naman, angat natin to konti. Ito naman lagyan natin to ng slope para na may pakita ko sa inyo si ridge. Okay? So dito tayo sa site, yung view, gagawin natin ay magka-copy tayo nito ng roof, Control C, Control C, and then Control V. Ngayon, punta tayo sa bali dalawa na to. Ito, move natin to pataas. Dahil sa elevation para walang problema, no? Dito, move natin to. Okay? So, meron na tayong isang roof dito. Meron pa isa. Okay, wala na. Okay. So, gagawin natin, punta tayo sa site ulit. Ito naman, gawin natin is, punta tayo sa structure. Itong vertical, gagamitan natin vertical opening. Okay. Click natin to. And then, click natin yung roof. Gagawin natin is, bubutasan natin, ano, dito. So, check muna natin to. Click, 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 pick, pick, pick. Pick natin to, no? Okay. Pick natin to. Pick natin itong lahat ng lines na to. Ngayon, i-offset natin para dun sa size ng ridge. Okay. Offset natin is lagay natin 100. Okay bang 100? Okay na to 100. Okay. Offset, 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 offset natin to. Ganun lang na. Offset natin. Offset. Ito hindi mo na kailangan mag-offset dito. Ito offset naman. Offset lang. Click natin to. Ito, trim natin. Para ma-close natin itong gap dito. So, ang kagaya natin, ito is okay. Ito naman, trim natin. Delete natin itong line sa gitna. Ito naman. And then, trim natin.
natin to. Trim. So, sana nasundan nyo, no? Yung mga paggawa natin ng roof, paggawa natin ng, ano to, ng Dutch roof, paggawa natin ng gutter. So, kung hindi nyo na gets kaagad, pwede nyo ulit-ulitin tong video na to, no? Don't worry, wala naman akong kinikita sa video na to. Ang sa akin lang is, ito lang yung magiging mode of, ano to, paano ko mapakita at paano ko ma-send sa inyo yung tutorial. Kasi pag gagawin natin lang sa, parang send lang natin yung file, medyo malaking file to, GB rin. Okay, so gagawin natin lang, close lang natin to, trim natin, trim. Okay, ito rin, ito trim, ito rin, tanggalin natin. So lilinisan natin, ano, medyo okay na natin. Punta tayo sa 3D. So mayroon ka lang itong parang skeleton niya, no? So ngayon, gagawin natin is babalik natin yun sa kanina. Okay, baba lang natin. Pwede mo naman ito palitan yung size nito, no? Okay, and then punta tayo sa elevations, move lang natin to, constraint saka disjoint. Masyadong move, sorry, move, move. Ano nangyari dito? Move. Tingnan natin itong constraint. And then ito. Modify. Diyan lang natin to. Ito naman yung gumagalaw. Okay, so silipin natin yung 3D. So ngayon, meron ka ng ridge, ano? Yan, meron ka ng ridge dito. Tapos maglagay tayo ng gutter. Medyo maganda na tignan. Ito pwede nyo matupalitan ng size. Dito. Okay, ito palitan nyo yung size. Mag-duplicate tayo. Gawin nating 50 lang. Okay, edit 50. Apply. Yun, diba? So meron ka ng ridge. Natin ito sa shaded. Okay, meron ka ng ridge valley dito, no? So ngayon, gusto mo ring parang ano to, yung parang pabilog na parang roof tile. Okay, so paano naman gawin yun? Merong isang way nun na paggawa, pero gagawa tayo ng profile. Okay, try natin pakita dito sa side na to, no? So ang gagawin natin, gagawa tayo ng profile. Punta tayo dito sa new, and then family, and then sa English gagawa tayo ng profile host, to profile hosted. Okay, okay natin to.
Then, gawa tayo ng lines dito, no? 150. Masyadong malaki, no? Palagyan natin 100. 100. Then, 100. Gawa tayo ng round. 200. Tapos, offset natin to ng 5 lang. Okay. Tapos, ito naman, trim natin dito. Okay. So, ngayon, meron na tayong parang ridge, na pabilog. Ngayon, save as natin to. Save natin to is ridge. Ridge 2. Roof, ridge, round. Save. Okay. Ngayon, load natin, close. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito, sa 3D, saan na yung lalagyan natin? Ito. Gagawin natin ay, punta tayo sa roof. And dito, kiklik natin to fascia. Doon sa fascia, mag-edit tayo, duplicate. So, lagay natin ni ridge. Ridge roll. Okay. Then dito sa profile, hanapin natin yung si ridge. Ito, roof ridge, Apply, okay. And then, click natin to. Ito. Okay. Medyo hindi nga lang siya malinis masyado, no? Pero, at least, nakuha mo yung parang round. Dito, kailangan mo talagang ayusin yung si gutter, medyo kailangan lakihan or malaki lang talaga yung ridge natin. Okay? Guys, yun lang yung pag-aaralan natin ngayon, no? Tungkol sa roof. Siguro naman, enough na rin to para magamit nyo sa project ninyo. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat.